Prof, unahin ko lang muna, sa information nyo po, umaabot ng 20 milyon o mahigit pa kada araw ang ginagastos ng gobyerno? Admar, yun ang low. 25 million. Parang ang range yata nila 25 to 75 million. So pag kinuha mo yung 25 million, naka 325 million na ang gastos for the 13 days. So malaki-laki yon. Mas malaki pa ito dun sa 11 days na sinasabi nilang nagastos. Oo, mas malaki. Di patunay na ito, attorney, na kayang gumastos ng daang-daang milyon within 13 days, 11 days. Oo, 'di ba? Pag kinumpare mo, sinabi in 11 days na ubos yung 165. Ito in 13 days, 325 na tayo. Alam mo, nakakalungkot dyan, wala pa namang smoking gun. 13 days na tayo naghahanap ng smoking guns. Ako, talagang pinapanood ko pag may panahon ako, pero talagang sinusundan ko kasi gusto ko talagang malaman, malakas ba talaga yung charges na kliniklaim ng House of Representatives? Opo. So, talagang yung nabanggit ni Vice President Sara Duterte, yung hindi niya pagdalo doon sa mga pagdinig sa Kamara, saktong-sakto lang talaga dahil dito nabibigyan ng pagkakataon na maharap niya yung mismong nag-aakusa tapos maglalatagan ng ebidensya sa ebidensya. Oo, Admar, at lumalabas with hindsight, mukhang tama yung sinasabi na fishing expedition kasi napakinggan natin yung Article 4 na supposedly yun ang pinaka madaling makonvict, yun yung conditional threat. Wala tayong nakita doon. Ang narinig lang lahat natin, walang personal knowledge, no? At wala rin. Ang claim sa propaganda, merong assassin, pero wala tayong nakikita na talaga dyan sa isyung yan. Pagdating naman dun sa land bank, sinabi lang na talagang may pondo na natanggap in cash. Walang irregular dun sa nangyaring pag-i-encash kasi may SARO, may notice of cash allocation at may cheque. So galing dun sa land bank kahit na yung malapit ang pintuan sa DepEd dahil talaga may pintuan doon, no? Tapos ngayon nakita natin yung COA, mahirap dun sa COA. Mahilig siya mag-interpret, yung si Walim ba yan? Si Attorney Walim, mahilig mag-interpret. Mahilig mag-interpret, pero yung interpretation niya yun. Ano ba ang nasa COA manual? Paano mo ba gagawin ang audit? At ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, mai-interpret mo siya na iba. Opo. Dito muna tayo sa pagtatanong naman. Kasi ang punan ng iba, masyadong hype itong si Attorney Kapunan. Well, matagal na siyang naging personality compare kay Attorney Powa, kinumpara siya kay Attorney Powa na sinasabing mabait masyado si Attorney Powa kasi kung pagbabatayin natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una, meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecutor na masyadong hype kumpara dito sa mabait na klase ng abogado pero matinik din na klase lalo na dun sa mga pagtatanong po, Prof? Admar, maganda yung tanong mo, no? Siguro puntahan natin bakit ang pinili ni Vice Presidente ang mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung ibang atake nila, hindi traditional, no? Pero makikita mo on their own, kulang siguro sila ng number of years of experience, pero hindi mo maisasatabi
yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So maganda yung balanse. Siguro mas technical dahil talagang pinupuntahan niya isa bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila kasi nga again nung nagsimula tayo, 'di ba, ang sinasabi ang burden of proof nasa prosecution, hindi nasa defense. At makikita mo kaya sila marahil ganun ka-technical. Maganda na rin yung ginawa na pagpapaliwanag after every trial date para maintindihan ng taong bayan. Yun nga lang, masyado pa rin technical. Yung kay Attorney Kapunan, talagang showboat. Talagang yung mga side comments niya, usually yun ang nako-cover, 'di ba? Yung sinabi niyang gusto niyang umupo, yung gusto niyang umuwi na dahil manonood pa siya ng isang what do you call this? Isang Palabas sa show. sine. Oh. Oo, 'di ba? At saka yung isang sinabi niya na scam. Mahilig siya na after the engagement, biglang she is already addressing the public outside of the impeachment court. Kaya makikita mo yung kagalingan niya sa pag-pivot at sa bitaw ng mga salita na ipipick up, no? Yun ang difference. Pero sa tingin ko, yung mga bata can relate very much with the young lawyers. Very sharp. Nakita natin ngayon, kung umpisa, nandun si Attorney Sison, si Attorney Poa, si Attorney Binluan, si Attorney Narbasa. Ngayon may bago. Yung si Attorney Ferrer ba yan? Christine Ferrer. Babae na, tax lawyer, practitioner. So, makikita natin may iba't ibang strategiya at iba't ibang style ang ginagamit ng bawat lawyers. Pero ano ang pinakamatindi dyan? Hindi natin nakikita ang public prosecutors na nagsasalita. 'Di ba? Bakit parating private prosecutors ang inyong inaalaw? 'Di ba? Yun yung sa akin, kasi wala namang civil case yaan. Hindi naman impeachment yan. So, bakit sumasali at binibigyan ng malaking spotlight ang private prosecutors? Dahil hindi ba kaya ng public prosecutors to engage? Kasi produkto yan ng kanilang 2 beses ng impeachment, di ba? So, I was expecting yung public prosecutors will show the way and will just be guided by the private prosecutors. Pero dun sa 2 charges, nakita natin parehong private prosecutors yung nagli-lead. Opo. Siguro strategy ba na nakikita nyo po sa panig ng prosekusyon na gamitin nila itong mga kilala o di kay matagal na naging personalidad sa kanilang larangan, mga laging nakikita sa balita, lalo na yung mga kritiko na kay Vice President Sara Duterte, para ma-intimidate ba ang kalaban at may nakita ba kayong katiting na na-intimidate yung depensa dito, Prof? Alam mo, sa tingin ko may certain degree of intimidation kasi mga bata nga, di ba? Nenervyos yan, hindi sanay. Pero in fairness, the young lawyers of the Vice President are putting up such a good defense. Kasi they do not allow any inch na hindi kino-contest yung sinasabi ng prosecution. Whereas ang mga congressman, they are just there watching, etc. But it's actually the private prosecutors leading the way. Dito naman tayo sa performance ng mga presiding ng mga senator judges po, Prof. Ano naman yung mga tumayo lang hindi ko lang alam kung bakit hindi tumatay yung iba. Makikita natin ano yung mga punto, yung sinasabi nila saklit na parang yung mga bash ng mga hindi nakakagets doon sa punto ni Senator Padilla. Nag-expect ka ba na ganun, na kung buga totoo, tama pala meron pang mga malimit na nagtatanong doon, si Senator Villanueva,
sina Soto, Pangilinan, Hontiveros, Lacson, pati ang presiding officer at ang Senate President. Ano ang mga assessment mo sa kanila, ma'am, kung meron man? Prof? Klarado, Sige po. klarado na may linyahan na. Hello? Go ahead po, Prof. Medyo Oo. na ano lang yating. Klarado, naririnig niyo ako? Go ahead po. Malinaw na po. Oo. Klarado na may linyahan na. Kung titingnan mo yung pagtatanong ni Senator Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, klarado yung linyahan versus si Senator Padilla, si Senator Marcos, 'di ba? To a certain degree si Senator Loren Legarda, at kahit yung presiding officer. Doon sa presiding officer, katulad ng sinabi ko sa inyo, mahalaga ang lawyer kasi makikita mo yung jurisprudence sa ruling niya. Lumabas yan dito kay, ano ang pangalan ng COA? Wamil? Opo, Attorney Wamil. Roderick Wamil. Ano? Oo. Yung si Attorney, si Attorney Wamil, 'di ba siya yung huling nagtanong? At site ng Article 81 ba noong joint memo na sinasabi doon na yung paano mo ititreat ang notice of disallowance at saka yung, sorry ha, I'm trying to reach sa notes ko, hindi ko matandaan yung sinabi niya na, I'm sorry. 8.3 ng Joint Memo Circular tungkol dun sa AOM, tungkol sa notice of suspension, notice of disallowance. Makikita mo sunod na tinanong ni presiding officer at talagang interpretation lang niya. In fact sinite pa yung natatandaan niyo yung jurisprudence ng 1 versus 1, no? So klarado na on the ball naman si presiding officer. Yun nga lang, sometimes may tendency siya to be lenient, not to call, not to make a ruling na out of order. Siguro mas ine-extend niya yung respect doon sa mga katulad ni Attorney Kapunan, no? Doon sa pagtatanong naman, makikita mo si Senator Marcos pointed ang tanong niya. Si Senator, hindi ko maintindihan bakit gano'n na lamang ang asar ng iba kay Senator Padilla when in fact in 2 instances talagang spot on. Yun yung tinanong niya na meron ka bang nakitang anomalya? Di ba? Yes or no lang yung tanong niya. Tapos umupo na. Maganda rin yung ginawa niya sa paglalapat ng mga impormasyon ng paggastos sa confidential fund at saka yung certain dates ng CPP, NPA, NDF, no? So makikita mo iba ang takbo ng isip ng isang Robin Padilla, ng isang Amy Marcos, and for that matter yung si Pangilinan, Hontiveros, and Aquino. So, yung iba hindi pa natin nakikita kung saan sila pumapanig, pero nagulat ako dun sa tinanong ni Senator J.V. Estrada na point blank rin tinanong niya, meron ka bang nakita na kahit isang kusing na kumita ang Vice Presidente? So pointed, despite all the interpretation by Attorney Wamil, yun lang naman ang tatanungin mo, kumita ba siya? Nang bulsa ba siya? Nawala ba ang pera? Ang lumalabas dun sa testimony, kulang ng mga dokumento, kaya nagkakaroon sila ng notice of suspension, notice of disallowance, pero hindi naman final yon. Kaya nga,
mali yung sinabi ni Attorney Wamil na may prima facie evidence. Still, it is not a final thing because the final will be coming from the Supreme Court once the Vice President elevates the ruling of COA.